Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Makinig ka. Maraming lalaki ang nagiging miserable ang buhay dahil hindi nila alam ang mga bagay na ito patungkol sa mga babae. Akala nila na porket babae, inosente na sila at harmless. Ang ending, they became victims of their own arrogance. Mukha man silang mahihina at inosente, women are dangerous creatures. Kaya nilang gawing miserable ang buhay ng isang lalaki nang hindi nito namamalayan. Looks is always deceiving, lalong-lalo na sa mga kababaihan. This video is about exposing the dark side of women at hindi lahat magugustuhan ang sasabihin ko, lalo na kung isa kang babae. Marahil ang iba sa inyo ay babansagan pa akong misogynistic kahit hindi naman nila alam ang tunay na kahulugan ito. Mga nakikiuso lang. Ngayon, what I am about to say doesn't necessarily apply to all females dahil mayroon pa rin namang mga good-hearted women. Ngunit iilan na lang sila sa panahon ngayon. Nga pala, kung magustuhan mo ang topic na ito, don't forget to like and subscribe. Let's begin. Number 1. Manipulative nature. Women are less stronger than men pagdating sa pisikal na lakas. Iyan ang numero 1 kahinaan nila. Sa kabilang banda, men are less emotionally intelligent kaysa sa mga babae. At yan naman ang weakness ng mga kalalakihan. Mababa ang emotional intelligence. Bilang lalaki, we can dominate women kung palakasan lang din naman ang usapan. Walang duda ito. Kaya naman, akala ng lahat na mahihina ang mga babae at walang kalaban-laban. Ngunit, ang hindi alam ng maraming lalaki, hindi sa pisikal na lakas lumalamang ang mga babae. You see, women are aware sa physical strength gap na ito, kaya ay dinadaan nila sa mind games. Madali lang ito para sa isang babae. May kakayahan silang paamuin ng isang lalaki at mapasunod sa mga gusto nila. Kaya nga maraming mga simps, diba? Hindi na challenge ito sa mga babae dahil produkto na ang mga simps ng mas malakihang manipulasyon na dulot ng mga babaeng alam ang kanilang ginagawa. Natural ability ng mga babae ang pagiging manipulative. Women will fake their tears para lang linlangin ka. Magaling silang magpaikot ng sitwasyon para lang pumaborito sa kanila at hindi mo ito mamamalayan kung isa kang mangmang. They can use their beauty, their charm, and even their vulnerability to manipulate you. Idadaan ka nila sa drama at sa pagiging kaawa-awa kahit na sila ang mali para lang palabasin na guilty ka, playing the victim. Napaka-typical na manipulasyon niya ng mga babae. Kaya kung mangmang ka, kawawa ka. Bilang mga tapat kong tagasunod, unawain niyong mabuti yan. Maging matalino kayo sa lahat ng oras. Huwag kayong magpapabiktima sa ganitong modus ng mga babae. Minsan, kailangan mo ng matigas na puso upang hindi ka masira. Number 2. Condescending attitude. Kung mapapansin mo, halos lahat ng babae may mataas na level ng empathy tungo sa maraming bagay. Ngunit hindi sa mga lalaki, lalo na sa mga mahihinang lalaki. Sa katunayan, they biologically despise weakness in men. Nasa dugo nila ang pagkasuklam sa mahihinang lalaki at aware ang subconscious mind nila sa bagay na ito. Here is the truth. Hindi lahat, pero women will look down on you. Yan ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng condescending attitude dahil sa endless free attentions na nakukuha nila sa mga simps at mga galunggong na uhaw sa babae. Lalaki ng lalaki ang ego nila at
Dahil dyan, tataas ang tingin nila sa sarili dahil akala nila na ang atensyon na iyon ay kasing kahulugan na maraming nagmamahal sa kanila. Liliit ng liliit ang tingin nila sa karamihan ng mga lalaki, lalo na sa mga may hina at mabababang klase ng lalaki. You see, dahil sa kanilang ego, iisipin nila na napakadali lang kunin ng mga lalaki. In their minds, men are easy to get. Karamihan naman talaga ganito, mga pathetic simps na nakakaawa, mga madaling mauto ng mga babae, mga madaling paikutin, lukohin at perahan dahil na rin sa kamangmanga nila at kahangalan. Palibhas ay mga sunod sa libog ang buhay at walang ibang nasa isip kundi babae, mga nakakaawang tigang na tigang sa tahong. Kung katulad ka nila, matik ito. Women will always look down on you. Why? Isipin mo, kahit pa sabihin nating isa kang matinong lalaki at typical na Mr. Nice Guy, sa paningin ng mga babae, isa ka lang mahinang lalaki na incapable of leadership. Iwasan yung mangyari ito sa inyo. Build a strong personality. Make money and stay focused on your goals. Number 3. Follower. You need to understand that women are biologically submissive creatures. Kung siya man ay kumikilos na parang alpha or dominante, tandaan niyong ito ay nurture at hindi nature. Epekto ito ng programming ng environment niya. Kung siya man ay kilos dominante at parang lalaki, alam mong hindi ito likas sa kanya. Ito ay dulot lang ng kapaligiran at karanasan na humulma sa kanya sa pagiging ganito. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ang mga babae ay likas na follower. You see, there is no such thing as independent women. They all follow someone or something in front of them. Maaari itong kapamilya nila, celebrities, idols, social media, or worse, society. You see, this trait is both a weakness and strength sa kanila. Why? Dahil likas na follower ang mga babae, they will always seek someone na kaya silang pamunuan at ilabas ang kanilang feminine side. Itatanggihan ng ilan sa kanila, ngunit ang katotohanan ay hindi magagawang manipulahin. If a woman follows a wrong person, ideas or concepts, she is in danger. That is why it's a weakness. Pero kung nasa tamang lalaki siya na may wise leadership skill, sinasabi ko sa inyo, ang babaeng iyon ay magniningning na parang isang hiyas. She will be more intelligent, wiser, stronger, and more feminine. Siya ay babalik sa kanyang divine biological state ng pagiging babae, may modesty at karespe-respeto, bagay na wala na halos sa karamihan ng mga babae ngayon. Ngayon, alam mo na kung bakit itinuturo ko sa inyo ang pagkakaroon ng wise leadership skill bilang lalaki. Iyon ay dahil natural na follower ang mga babae. Kung hindi ka sinusunod ng isang babae, yun ay dahil hindi ka effective na leader. Ang mali ay nasa iyo. You have a weak and pathetic leadership. Number 4. Emotional. Aware naman kayong lahat na emotional ang mga babae dahil nasa nature na nila yan. Roller coaster ang kanilang emosyon at napakabilis nilang maging emotional sa mga bagay-bagay. Ito ang hindi naiintindihan ng mga lalaki pagdating sa mga babae. Women are far more emotional creature than men. At bilang lalaki, kung wala kang kahit kaunting emotional intelligence, it will be hard for you to understand a woman. Posible pa na maging biktima ka ng emotional manipulation nila dahil sa kamangmangan mo. You see,
Kung gusto mong maunawaan ang mga babae, hindi mo kailangan ng logic o rational na pag-iisip. Ang kailangan mo ay emotional intelligence. Kaya lagi ko itong itinuturo sa inyo, hindi lang upang maintindihan nyo ang mga kababaihan, kundi upang hindi rin kayo maging biktima ng mga babaeng likas na masasama at paglaruan ka't paikutin hanggang sa wala ka ng pakinabang sa kanila. Makinig ka. Women are emotional creature. Kaya bilang lalaki, kailangan mong maintindihan na 99% ng kilos nila ay base sa emosyon nila ng mga oras na iyon. Women will also test you by being emotional and dramatic. At kapag sinabayan mo sila sa pagiging emotional nila, doon ka bumagsak. Sa subconscious mind nila, isa kang mahinang lalaki na hindi sila kayang pamunuan. Women are emotional creature. Kaya lagi kong paalala, practice emotional intelligence upang hindi ka magmukhang mangmang pagdating sa mga babae. Number 5. Hypergamous. Female hypergamy. Mayroon tayong whole separate video patungkol sa topic na ito. Kung gusto nyong mapanood iyon ng buo upang mas maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng hypergamous woman, the link will be on the description below. Ngunit, i-discuss ko na rin sa inyo rito ang pinakang punto ng pagiging hypergamous ng isang babae. You see, hypergamy is a natural trait of a woman at sila lang ang may ganitong privilege. Women are hypergamous creatures. Ibig sabihin, they will seek men na may high status sa buhay. Magbabase sila sa financial capabilities mo bilang lalaki. Kaya nga hindi na bago sa atin na pinipili ng mga Pinay ang mga foreigner dahil alam nilang mapipera ang mga ito. Pagbabasehan din nila ang sociological at educational superiority mo. Isa ka bang lalaking may kinikilalang personalidad? May karir ka bang maayos? Galing ka ba sa mayaman o kilalang pamilya? O ikaw ba mismo sa sarili mo ay sikat o mayaman? Ilan lang yang basihan ng mga hypergamous na babae sa pagpili ng lalaking gusto nilang bakuran. That is why, kung isa kang lalaking walang kakwenta-kwenta ang buhay, maswerte ka na kung may good-hearted woman kang mahanap na magbibigay direksyon sa buhay mo, tipong mananatili sa iyo sa panahong nasa ilalim ka at susuporta at maniniwala pa rin sa visions mo. Hanggat hindi ka nakakahanap ng ganito, keep in mind that majority of women are hypergamous in nature. Number 6. Need security, not love. Makinig kayong lahat, napakahalaga ng sunod kong sasabihin. Unawain niyo itong mabuti. This is the harsh reality for men. Kahit ako mismo, ayokong paniwalaan ang sasabihin kong ito. Ngunit, it's time to face the truth. Makinig kayong mabuti. Women don't need love. They just need security. Kaya ng isang babaeng magpakasal at sumama sa lalaking hindi niya mahal, ngunit kaya siyang bigyan ng magandang buhay. Hindi lahat ganito, pero karamihan sa kanila ngayon ay ganyan. Ito ang nakakalungkot na realidad ng buhay ng isang lalaki. Kung akala mo mahal ka talaga ng isang babae, susubukin niya ng panahon. Kapag bumagsak ka sa buhay, tingnan natin kung mananatili pa rin ba siya sa iyo kung hindi mo kayang mag-provide para sa kanya. When you get financially broke, then she leaves you. Doon mo mapapagtanto na isa siya sa mga maling desisyon mo sa buhay. Hinahamon ko kayo. Sa mga lalaking may mga kasintahang babae dyan, tanungin nyo ang inyong mga partner kung kaya ba nilang tumira sa ilalim ng tulay kasama ka. Kung hindi sila magsisinungaling, halos lahat yan ang isasagot ay hindi. Patunay na for richer lang siya mananatili sa iyo, pero for poorer, iiwanan ka niyan na kaawa-awa.
This is a potential red flag na hindi nyo dapat baliwalain. Hypergamy, security, ito ang mga privilege na kailan may hindi magiging patas sa ating mga kalalakihan. Ngunit kailangan nyo itong tanggapin dahil lalaki tayo. Ang pagrereklamo ay wala sa bokabularyo natin. Ano kung unfair ang mundo? It's always been unfair to us. You either accept this truth o mananatili kang mahinang nilalang na puro reklamo lang ang alam. Be a man. You are not a child anymore. At bilang lalaki, we provide, we protect, we solve, and we do this without complaining. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat kong kawal.